Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, bibigay ko sa inyo yung mga pros and cons nitong Infinix Hot 65G Plus. Handa nga ba talaga siyang i-purchase? Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, ay pag-uusapan natin yung pros and cons na pwede nating makita dito sa Infinix Hot 65G Plus. Siyempre, ang isang smartphone ay wala naman pong ano yan wala namang perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone may mga cons yan, may disadvantage, may advantages, pero siyempre, dito sa ating video, ibabalance natin or i-analyze natin kung yung specs ba nitong smartphone na to ay well-balanced ba. Mas marami ba siyang cons compare sa pros or marami bang pros compare sa cons? So, syempre, pag-uusapan natin lahat yan dito sa ating video. Kaya, kung nagde-decide kayo bumili nitong Infinix Hot 65G Plus, ito na yung ano nyo. Kumbaga, to be honest, perfect time bumili nitong smartphone na to kasi grabe mura niya na lang po sa online. Bagsak presyo niya na lang siya, of course, official store ng Infinix. Dito yan sa ating view products. May lalagay rin ako mga ibang third party na legit na tindahan yan. No worries, lahat po ng link na yan ay legit. At pag tinap nyo yung video na yan, may lalabas yung view products. I-click nyo na yan mga idol. Dahil pag dito kayo bumili sa ating product link, meron pa kayong special voucher na makukuha up to 1 to 2,000 pesos off. So additional discount po yan bukod dun sa sale price niya. So ang SRP kasi neto mga idol usually nasa around 8,000 pesos din. 8GB 256 na itong Infinix Hot 65G Plus. Pero sa online, pwede siya makuha ng around, sabihin na natin, 6 to 7,000 pesos pag na-apply niyo yung mga vouchers natin. So, grabe, for a 5G device na ganito kamura, tapos yung ino-offer niya na RAM at ROM is, to be honest, ang laking advantage compare sa mga ibang competitors niya na merong 4GB 128 lang. So, again, dito sa video na to, ay share ko sa inyo yung advantages and disadvantages netong smartphone na to. Yun, pag-usapan na natin yung pros and cons netong si Infinix Hot 65G Plus. Unahin muna natin yung con or yung disadvantage neto. Una nating lapagan yung kanyang camera. So as you can see when it comes sa camera neto, sinasabi ko tong disadvantage kasi parang nakakalungkot lang na medyo maraming nami-mislead when it comes sa ganitong senaryo. So, as you can see, when it comes sa triple camera netong si Infinix Hot 65G Plus, yun nga, mukha siyang triple camera. Pero in reality, isa lang po ang camera na gumagana dyan, which is yung 50 megapixel main camera neto. Yung dalawa na lente dyan is, pag auxiliary lens, sabihin na natin yung isa, or kumbaga, in short, useless. So, yun yung isang disadvantage na for me, medyo iiba syempre yung mga consumers natin. Nakakalain pag tinignan na malayo ang tatlong camera nito. Pero in reality, isa lang talaga ang gumagana. Pero no worries, when it comes naman sa advantage niya, yung 50 megapixel naman na ma-offer ng Infinix Hot 65G Plus, malinaw naman, kumbaga mga idol. So, sabihin na natin, main camera lang talaga ang focus natin dito, which is meron naman din superb performance for a 5G entry-level smartphone. Ang maganda pa kasi dito, support niya ang 2K video recording, tapos sa front-facing camera, meron siyang 8 megapixel. Sa front-facing camera, for its price, okay rin naman yung quality, malinaw rin naman siya kahit papaano. Isa pang nakita kong disadvantage na to is of course the 18-watt fast charging rate. So again, for its price, even 5G sa ganitong presyoan, 18 watts hindi na talaga acceptable yan. Siguro mababa na pwede natin makonsider is 22.5 watt fast charging rate for a price na 6 to 7,000 pesos. So, yun lang. Magtitis muna kayo sa 18 watt fast charging rate dito. Pero kung tinarno mo naman sa kanyang battery na 5200 mAh battery capacity, yung 18 watt fast charging rate siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours full charge na tong smartphone na to. So, yung 5200 mAh battery capacity niya, hindi siya advantage, hindi siya disadvantage, okay? So, parang nasa mid lang siya na, kumbaga, for a 5G nga, 5G to na mura, 5200, considerable pa yan. At malaki pa rin naman yan kahit papano ngayong 2026 at hindi po yan maliit, okay? So, sa battery performance ito, when using etong si Infinix Hot 65G Plus, nung nag-review ako or nung nag-game test, yung battery niya umaabot din naman ng isang araw, depende kung paano nyo siya gamitin, okay? Pag straight nyo ginagamit, isang araw lang talaga tatagal niyan. At of course, pag naglalaro kayo. Pero pag casual things lang, alam mo yung mag-social media lang tago, or text tago, aabot na isang araw or kinabukasan na itong smartphone na to. So again, ang 5200 mAh battery capacity, hindi pa po yan maliit ngayon 2026 at kinukonsider pa natin yan na malaking battery ngayon 2026. Pero syempre, naiintindihan ko yung mga ibang consumers natin na tinatarget is 6K, 7K, pero again, ito ay 5G po.
So sa 5G kasi na entry-level smartphone, usually bihira lang nagbibigay ng malalaking battery capacity na 5G. So, mako-consider pa natin to sa Infinix Hot 60 5G Plus, yung 5200 mAh battery capacity niya. So, yun lang naman mga ka-J-Vlog. So far, yung napansin kong cons dito sa Infinix Hot 60 5G Plus, marami tong advantages. Yun ang sinasabi ko sa inyo ngayon na kahit merong con ng isang smartphone, matatabunan niya ng advantages niya. Dito sa Infinix Hot 60 5G Plus, ang dami netong advantages na kayang-kayang matabunan ang disadvantage netong smartphone na to. Unang-unang pag-usapan natin yung display. Sa display niya mga J-Vlog, 6.7 inches siya. So malaki rin naman at ang maganda dito kahit na 5G na mura siya, punch-hole display to, hindi po siya notch display. Yung resolution niya, for me, I know for its price, hindi na yan kinukonsider. Pag 4G siguro. Pag 5G, medyo kinukonsider pa natin yung HD plus 720p kasi ang dami rin kasing specs neto mga J-Vlog na kumbaga magiging worth it sa murang 5G smartphone. Kaya HD plus 720p, ma-accept ko pa naman siya. Ang maganda naman dito, bumawi siya sa nits of brightness and sa refresh rate. So 120Hz, 700 nits of brightness. So kahit pa paano, mataas din naman yung screen brightness nitong smartphone na to. So operating system, since last year to na-release, syempre Android 15 pa rin siya with XOS 15. I don't know, pero hopefully magkaroon siya ng update sa Android 16, pero hindi natin alam kasi wala namang ganong history si Infinix sa pag-update ng mga smartphone sila. Pero let's hope ma-update etong smartphone na to. Pero Android 15 longevity-wise, matagal niyang pumagamit etong si Infinix Hot 60 5G Plus. Yung processor niya, sa processor medyo magulo to. Sa online and even doon sa online platform nila, MediaTek Dimensity 7020 to. Pero sa box, nakalagay naman very clear na Unisoc na MediaTek Dimensity 7060 po ito. So, nung naglaro ako dito, so far so good. Malakas naman din ang chipset na mo-offer netong si Infinix Hot 60 5G Plus compare syempre sa mga ibang competitors niya na merong MediaTek Dimensity 6300. Ito 70 series na which is much better of course. And so far yung naglaro ako dito, na-meet niya naman yung expectation ko sa isang smartphone. Sa isang 5G smartphone sa murang halaga lang. Kaya mapa-heavy games man yan, Genshin, WoA, kaya niya naman. Pero syempre, always manage your expectation when it comes sa settings. Mayroong mga frame drops from time to time, pero manageable naman. Pero kung WoA ay cut-off. Pero kung MOBA games like ML, COD, Honor of Kings, maning-mani lang netong smartphone na to. Sobrang ganda ng performance. Syempre, ang isa pang malaking advantage niya is yung RAM at ROM. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na meron tong huge RAM at plenty of storage for a 5G entry-level smartphone. Usually, ang mga kalaban niya in-offer is 4GB of RAM, 120GB of RAM. Ito 8GB 256 pang 4G high entry-level na ang level nito, di ba? So, yan yung isa magiging advantage ni Infinix Hot 60 5G Plus sa mga competitors sa mga idol na murang 5G, yung RAM at ROM. Kasi to be honest, pag bumibili tayo ng smartphone, ang top priority rin ng mga consumers natin is yung merong malaking RAM at yung merong malaking storage. Kasi in today's time, medyo lumalaki na lahat ng mga record storage, even mga application or mga photos, di ba? Lalo na marami sa ating nagko-content, kaya mas better sa kanilang 256 na ma-offer naman ng Infinix Hot 60 5G Plus. Ang maganda pa dito, expandable pa ang storage nito via micro SD card up to 1TB. O, di ba? Kung mahilig kayo mag-photos, videos, bumili kayo micro SD card na 512GB, panalo na to. Tapos yung 256, i-reserve nyo lang sa mga applications kasi yung applications po, hindi po pwedeng matransfer sa memory card. Okay na to mga ka-J-Vlog, panigurado may meet niya na expectation nyo kumbaga sa RAM at storage. Ang nagustuhan ko pa dito, of course, yung design nito, to be honest, lalo na yung patawag doon, yung caramel glow ba to, yung in-order ko, itong ni-review natin. Solid, may amoy talaga likod nito. Parang scented talaga yung back cover nitong si Infinix Hot 60 5G Plus and very premium for its price. Leather siya, hindi siya plastic. I know yung likod niya, siguro polycarbonate, pero yung surface ng harap niya is leather. So, kumbaga, for an entry-level smartphone na ganito siya attention to detail when it comes sa design, hands down sa Infinix na nakapag-provide sila ng murang 5G tapos merong elegant design. At napakabango na itong smartphone na to. Legit, scented siya. Based on my experience, scented siya. Well, wala ko nakikita sa online na sinasabi ni Infinix na scented to. Pero ang bango niya talaga. Bumili kayo nitong caramel glow. Comment down below sa mga nakabili ng Infinix Hot 60 5G Plus na caramel glow ang binili. Solid. Caramel glow ba o sunset glow? Wait lang tingnan natin dito. Caramel glow. Comment down below kung naamoy nyo rin yung scent netong si Infinix Hot 60 5G Plus or sa mga ibang color, ganun din ba siya?
Hindi natin alam kasi isa lang naman binili natin. I don't know sa mga ibang color niya kung leather din ba. Kasi di ba usually pag ganyan yung mga orange nila leather, tapos yung iba is polycarbonate. So yung kung bibili kayo nito, I suggest go for the caramel glow. Mas better at mas worth it. Since nauuso naman na yung ganitong kulay ng smartphone ngayon 2026. At syempre, when it comes to protection, IP64, water and dust resistant. So, meron siyang, kumbaga, protection sa tubig. For example, nasa labas kayo, nagna-navigate kayo, umulan, yan, may mga protection sa ganyan. Pero again, hindi po ito pwede masubmerge sa water kasi hindi pa po enough ang protection na in-offer nitong Infinix Hot 65. So, mga J-Vlog, so far, yung mga pros and cons nitong smartphone na to. So, either for conclude na mas marami itong pros compare sa cons. Kaya yon natabunan yung cons nito ng marami niyang pros kaya naging worth it etong si Infinix Hot 65G Plus. Kaya kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, definitely napakagandang i-recommend neto. And syempre, ang pinaka main advantage niya is of course the 5G connectivity sa murang halaga lang. Tap yung video, view products, i-click nyo na yan dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Additional discount yan na up to 1,000 pesos doon sa sale price niya sa on.